po tayo. Ipinadala lamang ang ating Panginoon ng Ama para sa atin, para sa kaligtasan. Kasi kung walang Panginoon, wala po tayo rito sa mundo na ito. Diba? Kaya po bumabasa ang Panginoon. Pinaba siya ng ating Ama para lahat ng mga kasalanan napunta sa Kanya at tayo ay tinubos. Alam mo ba, nabubuhay lang tayo sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Binayaran ka ng Kanyang dugo. Sinong tao ang magtutubos sa iyo sa Kanyang dugo? Diba wala? Dahil napakabuti ang Panginoon at ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggang magpakailanman hanggang ngayon. Kahit tayo may kasalanan, naririto pa rin siya sa puso natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siyempre, dumako na po tayo sa pagkain espiritual. Dalawang klaseng pagkain. Kung nagugutom ka sa katawang lupa, pinaka-importante, yung kaluluwa muna, siya'y aharap sa ating Panginoon. Diba? Kasi kung walang yung kaluluwa, patay ang inyong katawang lupa. Sabi nga, sagana ka sa pagkain ng maghapon, napakasarap pero mas sagana ang pagkain pang-espiritual sapagkat dyan tayo lumalakas, binibigyan tayo ng kalakasan sa buhay natin mananampalataya. Diba? Kasi kung wala ang Diyos, mahina po tayo. Kakapitan tayo ng kaaway dito sa sanlibutan, kaaway na hindi nakikita, espiritu na hindi nakikita. Pag wala kang Diyos sa buhay, karamihan, hindi mo pa karamihan mag-asawa nagkakahiwalay, walang kapayapaan. Silang dalawa, walang kapayapaan sapagkat wala ang isa sa kanila ang Diyos sa buhay. Diba? Pero kung ang mag-asawa hindi nagkakahiwalay, sila ay nakakaroon ng Diyos sa buhay naman ng patay. Sa totoo lang, sabi nga, bago tayo maging masaya, dadaan muna tayo ng maraming pagsubok. Diba? Maraming pagsubok sa buhay natin. Yan na sinusubukan ka ng Panginoon kung hanggang saan. Pero kung ikay tapat, kung ikay tapat hanggang wakas, ang pagsubok na yan ay kaya pala natin. Kaya pala natin apakan ng ating kaaway. Kaya pala natin nilabanan, di ba? Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Siyempre, sabi nga, hindi lamang nabubuhay sa pinapayang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Dapat, sabi nga, ang mga salita, siya dapat nating paghawakan. Magbasa ng Bible, manalangin, at higit sa lahat, ang unang-unang pinaka-gusto ng ating Panginoon, yung magsisisi tayo ng buong puso at talikuran ang ating mga kasalanan. Tiyak, mga kapatid, 100% ikaw ay makakapunta sa karangan langit. Palakpakan po na natin ating Panginoon. Siyempre, tatawagin na po natin ang ating pastor na si Pastor Alan. Amen. Puri ng Diyos. God is good. All the time. Yan. So, ang ating mga kapatiran, wala rito, no? Ang iba. Nabisi sila. Parang kulang yung pangangailangan nila sa araw nito. Gusto nilang hanapin. No? So, tayo ay binigyan ng Diyos ng 6 na araw para matugunan ng Diyos ang ating pangangailangan. At pagdating ng isang araw ay hinihingi ito sa atin ng Diyos, yung 7 araw, na ibigay natin ito sa Kanya para wala tayong ibang gawin kundi purihin, sambahin. At ang pangako naman niya sa atin ay kapag bigyan tayo sa Kanya ng araw o oras, anong pangako niya sa atin? Alam niyo ba? Anong pangako sa inyo ng Diyos? Buhay na walang hanggan at bahay sa langit. No? Bahay sa langit ang pangako sa atin ni Kristo. Kapag tayo po ay nagpatuloy na naglilingkod kay Kristo. Hindi ka mangungupahan doon. No? At doon, ang sabi sa Biblia, kapag nandun ka na, hindi ka na maghahanap buhay, hindi ka na magtatrabaho, lahat ng pangangailangan mo ay nandun na. Hindi ka na magugutom, hindi ka na rin mapapagod. Dahil, ang gagawin natin doon ay magpuri at magsamba na lang sa Panginoon. At ang sabi doon, ang daanan doon ay lantay, ginto. Ang lansangan doon ay lantay, ginto. No? Yan ang pangako sa atin ng Diyos. Kailan natin makakamtan yun? Kapag namatay na po tayo.
Kasi sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hanggat nasa katawang lupa pa tayo rito, hindi pa mapapa sa atin ang buhay na walang hanggan. Pero ang pangako niya sa atin, meron ka ng buhay na walang hanggan. Sabi na sa Christian chapter 5, verse 13. Isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. No? So, tinitiyak sa atin ng Diyos kapag namatay tayo. No? Pag namatay tayo. Lagi ko nga sinasabi ang parang insurance lang yan. Insurance ay may pangako ang insurance sa isang tao. May pangako po ba ang insurance kapag naka-insurance ka? Meron. Anong pangako niya? Bibigyan ka niya halimbawa, naka-insurance ka ng 100,000. Kailan mo ito makakamtan? Pangako sa'yo. Kapag namatay ka. Yung taon. Di ba yung mga taon? Di ba? Yung taon na yan, mapapasayo kapag mamatay ka. Pero hanggat buhay ka, hindi mapapasayo ang taon. Kabaong. No? Hindi mapapasayo yun. Nakahanda yun sa kamatayan mo. Pag namatay ka. Pero hanggang buhay ka, hindi mapapasayo yun. Ganon din ang buhay na walang hanggan. Sukat na sukat sa'yo yun. No? Yung kabaong na yun, sukat na sukat sa'yo kung anong taang, kung anong laki mo. Yun din laki ng kabaong mo. Pero mas ang mapapasayo kapag namatay ka. Pero hanggat buhay ka, wala pa. No? Magtiyaga ka lang. Sabi nga, magtiyaga ka. Mag-antay ka lang, pero tiyak na may kabaong ka naman. Di ba? Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Magtiyaga tayo sa paglilingkod sa Diyos. Maniwala tayo na may buhay na walang hanggan tayo. Kapag namatay, tayo. Amen? Pag namatay tayo, pangako yun. Maglingkod ka man o hindi, mamamatay ka pa rin. Bakit? Kasi 120 years lang ang ibinigay sa iyo ng Diyos dito sa mundong ito. Kung aabot ka doon, sa 120 years na yan. Sa ayaw mo sa hindi. Amen po ba? Sa ayaw mo sa hindi, 120 years ka lang dito sa mundo. Kung aabutin mo yun. Minsan nga, 80, wala na. 70, wala na. Basta nung mababasa mo sa Bible, di ba? Ano ba yun? Awit chapter Awit. Sa awit, pag malakas, ang iyong katawan, abot ka ng 80. Pag mahina, abot ka ng 60, 70. Awit yan sa awit. Pag malakas ang iyong katawan. chapter ano yun? No? 95 yata, 95. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, maniwala lang tayo. Darating ang araw, mapapasa atin ang buhay na walang hanggan. At iyan ay hindi ipinalam sa iyo ng Diyos kung kailan ka darating doon. No? Darating na lang yan sa atin ng biglaan. Magigising na lang tayo, nandun na pala tayo. No? Nandun na lang pala tayo. Kaya yan, at kaya patuloy po kami nananawagan sa ating mga kapitbahay. Sana maniwala po kayo sa amin na may pangako ang Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ng tao ay lingkod ng Diyos. 5 lamang po ang lingkod ng Diyos. 5 lang. Lagi ko po sinasabi ang 5 lang. Apostol, propeta, evangelista, at pastor at guro. Ang 5 ito, ang hanggat nandito sa mundo, ay may ganitong gawain. Amen? May ganitong gawain. Anong layunin? Ang sabi ni Jesus Christ, upang sila ay i-guide, ipunin, at turuan kung paano maglingkod sa Diyos. Paano maglingkod sa Diyos. Kaya, purihin ang Diyos sa oras po ito. Kaya, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. No, kaya, lahat po tayo ay tumayo upang magbigay galang po tayo sa salita ng ating
Panginoon na ating pong pag-aaral. Okay, ano po natin musician? Sa punto. Lahat po tayo tumayo. Purihin po muna natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Pwede ba natin with my lips I will bless thee. With my lips I will bless thee. With my mouth I sing your praise. With my
witness me. I will live in sanctuary, sanctuary for you, Lord. For you. Once again, Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare to be a sanctuary, to be a sanctuary, Lord. Pure and holy, tribes and truth, oh, witness me. I will live in sanctuary for you. For the last time, Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tribes and truth, witness me. I will live in sanctuary for you. Salamat Panginoon sa Espiritu Diyos. Narito ang iyong bayan, narito ang bansa sa amin. Naniniwala po kami, O God, na ikaw ay muling darating upang kami ay iyong kunin at isasama mo sa iyong kinaroonan, Panginoon. Kaya habang kami ay narito, O Diyos, dalangin namin ang iyong mga salita, ang siyang pagkain at gabay ng bawat sa amin na narito, upang kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang siyang nangungusap sa amin, Panginoon, na kami ay manatiling tapat habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, God. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita sa pamagitan ng iyong lingkod, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na narito ay magsabi ng Amen. Yan. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, welcome po natin ang ating pong tagapakinig mula sa Masbate, ang ating pong mga kamag-anak na sa ngayon po ay kasama natin sa gawain ito. Sila rin po ay nakikinig at nanonood po sa ating mga YouTube channel at nagpapasalamat at maging sa ating kapatid sa nandiyan po sa may lugar ng Bataan na ngayon din sila rin po ay nanonood. Salamat po sa kanila, maging kay Kuya John, nanonood din sila ngayon. Kasama natin sila sa gawain natin ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao, maging kay Gisa at siya po ay welcome din natin. Siya rin po ay kasama natin. Bagamat siya ay nasa ibang bansa, ay patuloy din po siyang sumasama at nanonood po sa ating po mga YouTube channel, no? Kaya, so, marami po ang kasama natin sa araw po ito. Hindi po tayo ganito kaliit, marami po, no? Luzon, Visayas at Mindanao, maging si Alin sa Mindanao, siya rin po ay nanonood sa ating po mga YouTube channel, no? So, yan ay, ang ating pong mensahe ay patungkol po sa tinatawag na magsasaka.
no, kung paano ginamit ni Jesus Christ ang paghahasik. Ito po isang talinghaga para malaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng paghahasik. No? So, ito po yung matatagpuan po natin sa Matthew chapter 13 verse 3 hanggang 8. No? Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, sa mga nanonood sa YouTube channel, samahan niyo po kami. At ang sabi po nito sa verse 3, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito sinabi niya na isang magsasakang lumabas upang maghasik sa kanyang paghahasik ay may mga binhing lalaglag sa tabi ng daan. Dumaan ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi naman nalaglag sa mga batong lupa, dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito. Nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasa magbabaw ang ugat, may mga binhi namang nalaglag sa mga matinik na halaman. Dumago ang mga halaman at ito ay sinakal ng mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may titig 100, may titig 60 at may tig-30 po. So, yan po ang mensahe po ng ating Panginoon. So, meron po tayong 4 na pag-aaralan patungkol po sa tinatawag na binhing nahasik, no? Paghahasik. Una po, yung binhing nalaglag sa daan. No? Ang binhing nalaglag sa daan na sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ang isang tao ay dumirinig na mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon naunawaan, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So, yun yung mga taong nasikan sa daan na kung saan ay sila ay nakarinig ng mensahe, duminig ng mensahe patungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit nang hindi nila ito na unawaan. Hindi na ito na intindihan, kaya nang dumating ang masama, ito ay inalis sa kanila, sa kanilang isip. Kaya hindi sila namunga. Hindi sila nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil nga, hindi nila ito naintindihan at naunawaan. Napakinggan lang nila ang salita ng Panginoon. Now, sa araw nito, marami nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yes. Pero hindi nila ito naiintindihan at nauunawaan. Kaya, yung salitang napapakinggan nila, nakukuha agad ito ng masama. Yung mga taong walang pananalig at panampalataya sa Diyos. Pangalawa, yung binhing nalaglag sa batuhan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa batuhan, sa mabatong lupa, ay ang taong dumirinig. Ang taong dumirinig ng mensahe, kagad at masaya niya itong tinanggap. Ngunit hindi tingimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Kaya yung mga taong ito na naakalang yung mga napakinggan o yung binhi na sinasabi ng Biblia na sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe kagad at masaya niyang tinanggap, ngunit hindi tinimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito nanatili, sabi ng banal na kasulatan. At pagdating ng mga kapighatian at pagsubok
sa kanya, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Maraming ganun. Pag unang-una, ang sisipag sa gawain ng Diyos. Gusto araw-araw may gawain, gusto araw-araw may Bible study, gusto araw-araw umatin. Pero pagdating ng pagsubok sa buhay niya, sabi niya, kung saan ako naglilingkod sa Diyos, bakit ako yung naghihirap? Kung saan ako naglilingkod sa Panginoon, bakit marami yung pagsubok? Alam nga ba, hindi ganun kadali ang maglingkod sa Diyos. Amen. Sapagkat may kalaban po tayo. May kalaban po tayo sa mundong ito. Sinong kalaban natin? Ang sabi sa Biblia, ang kalaban nyo ay hindi tao, kundi ang mga spiritual sa iyong papawid. Sila yung kalaban natin. Sila ay kinagamit lamang ng mga spiritual para ikaw ay hadlangan sa iyong paglilingkod. Yan ang sasabihin sa iyo. Mga buwang aging yan eh. Dahil sa mga ganito, pero ganun pa rin ang buhay. So maraming mga pagsubok sa buhay mo. Kaya ngayon, ang nangyayari sa kanila, dahil hindi nga tingin mo sa puso nila ang salita ng Diyos, agad sila tumatalikod. Ayaw ko na. Nung hindi pa ako naglilingkod sa Diyos, wala naman akong problema. Kaya, hindi na lang ako magtutuloy. Dito na lang ako sa dati. Sa dati na lang ako. Kaya, hindi sila nagtatagumpay. Ito yung mga taong na sa batuhang lupa. Masayang naglilingkod sa Diyos pa sa simula, sa una. Masaya. No? Pero pagdating ng mga wala ng makain, wala nang mainom, dumating ang mga pagsubok sa buhay niya, bumalik sa salibutan, sa pinanggalingan niya, kasi masaya doon. Masaya doon. Kaya hindi siya nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pangatlo, ang binhing nalaglag sa damuhan at matinik. Ang binhi namang nahulog sa mga damuhan at matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkakahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito'y hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Yan. So, ito yung mga binhing nahulog sa damuhang at matinik. Sila yung balisa sa kayamanan. Kung baga sa gusto nila araw-araw ay maghanap buhay. Gusto nila araw-araw ay kumita ng kayamanan. Kaya yung salita ng Diyos na kalang napakinggan, hindi ito namunga. Hindi ito nagkaroon ng halaga sa buhay nila. Kasi nga, nakapokus ang kanilang buhay sa pagpapayaman dito sa mundo. Dahil nga, iniisip nila na hindi naman totoong buhay na walang hanggan eh. Hindi naman totoo na may pangako ang Diyos na bahay sa langit. Kaya, tutungo na lang sila dito sa mundo. Mula Lunes hanggang Linggo, negosyo at trabaho. Mula Lunes hanggang Linggo, negosyo at trabaho. Wala na silang panahon sa Diyos. O doon na napapakinggan nila ang salita ng Diyos, pero hindi nga ito nagkakaroon ng bunga sa buhay nila. Dahil nga, wala nga silang panahon. Busy. Lagi na yung mga sinisiran ko, lagi, Pastor, busy kasi ako eh. Lalo na si Carding. Ding, simba tayo. Eh, Pastor, busy kasi ako eh. Tindas niya, Pastor. No? Tindas niya, Lawrence. Busy kasi ako, wala akong panahon eh. Kasi kung hindi ako maggaganito, magnenegosyo, o magtrabaho, wala kaming kakainin. Kasi nga nakapokus lang sila dito sa
mundo. Sa sanlibutan para magkamal ng kayamanan. Walang halaga sa kanilang salita ng Diyos. Walang halaga sa kanila. Ang sabi nga ng Biblia, ay huwag niyong alalahanin ang araw ng bukas. Hayaan niyo ang bukas ang mag-alala. Kung ano ngayon, dapat makontento ka na. Saka mo lang harapin ang araw ng bukas pag dumating na. Hindi pa dumarating ang araw ng bukas, iniisip mo na. Hindi pa nga natatapos ang araw ngayon, may bukas ka pa. Balisa. Yan yung mga taong nasik sa damuhan. Kumbaga sa gusto nilang yumaman. Gusto nilang kumita, kumamal, at magkaroon ng magandang mansion, magandang bahay, magkaroon ng malaking negosyo. Wala silang panahon na paglingkuran ang Diyos. Kasi hindi nga sila naniniwala na ang tao, kasi ang iniisip nila kapag namatay ang tao ay tapos na. Hello? Ganun ang iba. Ay kapag namatay ko, wala, tapos na kayo. Wala na akong problema eh. At least, maganda ng bahay ko. Maganda, may marami akong pera. Ang tanong, sabi ni Jesus Christ, kung kukunin ko ngayon ang buhay mo, ano kaya ang mangyayari sa kayamanan mo? Ano kaya mangyayari sa kayamanan mo? Hindi mo yung madadala sa kabilang buhay. Amen? Kaya yung mga taong ito, hindi nila naintindihan, hindi nila nanawan yung mensahe ng Diyos patungkol sa pangako na buhay na walang hanggan. Sapat na ang 6 na araw, sabi ng Biblia, sapat na yan. Yung 6 na araw kasi nga, pangsamantala lamang kayo rito. Ayon sa Pilipos chapter 3 verse 20, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Dayuhan lang tayo rito, pangsamantala lang tayo rito. Para kang nag-a-abroad, Timo si Michelle, mag-a-abroad. 2 years lang siya doon. Hanggat hindi natatapos ang 2 years na kontrata niya, mananatili siya doon. Pero kapag natapos ang kontrata niya 2 years sa gusto niya o sa hindi, babalik siya rito. Amen? Ganon din tayo. Hindi tayo taga-mundo, taga-langit po tayo. Amen? May kontrata lang tayo dito sa mundong ito. Kung ang kontrato mo ay 50 years, 50 years ka lang dito sa mundo, hanggang 50 years ka lang. 48 years, ganun ang katawan mo. Marami ka lang nararamdaman. Inubo ka na. Nilarayuma ka na. 59, masama ng pakiramdam mo, 59. Pagdating ng 50, tigok ka! Kasi 50 years ka lang. Hello? Ganun ang buhay natin sa mundong ito. Kapag may nararamdaman ka na sa katawang lupa mo, sign yan na malapit ka na umalis sa mundong ito. Pag hindi ka nagtagumpay dyan, tiyak, alis ka sa mundong ito. Amen? Pag nilalagnat ka na, pag hindi ka nagtagumpay sa lagnat mo na yan, sa tiyak, alis ka rito. Kung nagtagumpay ka dyan, mananatili ka rito. Amen? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kontrata mo. May extension ka pa. Hello? Dahil nga, ang gusto ng Panginoon, maniwala tayo na hindi tayo taga rito sa mundo ito. Colossus chapter 3 verse 2, binasa ni kanina. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa. Kasi mga bagay na panglupa ay panandalian lang yan, hindi pangmatagalan. Ngunit ang mga bagay na panglangit ay panghabang buhay. Lifetime.
Eternal life. Kumbaga sa ano, hindi ka matatakot na sa kamatayan, katulad ng Diyos, katulad ng mga anghel. Wala po silang kamatayan. Mula nang nilikha ang Diyos hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang mga anghel. Mula nang nilikha ng Diyos ang langit at ng lupa, nandiyan pa rin ang Diyos. Amen. Mula nang nilikha ng langit at ng lupa, nandiyan pa rin ang araw. Hello! Nanatili pa rin ang kanyang mga nilikha. Ang hindi lang nananatili tayo. Kasi nga, dahil sa kasalanan. Alam niyo ba kung hindi nagkasala sila na si Eva? Hindi tayo mangangamba sa kamatayan. Hindi rin tayo mangangamba sa sakit at karamdaman. Kaya nangyari ang mga bagay nito dahil nga sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago. Sinumpa ng Diyos ang mundong ito. Ang sumpa ng Diyos, ang lupang tinanay aking susumpain magpakailanman. Ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong pawis. Yamang sa lupa ka nang galing, magbubungkal ka hanggang sa ikaw ay malibing. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon. Kasi ang kasalanan natin hindi naman directly. Ang kasalanan natin ay nilinglang lamang tayo ng dyablo. Amen! Nilinglang lang tayo ng dyablo. Paano nilinglang si Eva? Sabi ng dyablo, totoo bang pwedeng kainin ang lahat ng bunga sa halamanan ng Eden? Ang sabi ni Eva, hindi naman lahat. Ang hindi naman na pwedeng kainin, yung bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. Kasi kung kami daw kakain yan, uwihi po man, kami ay mamamatay. Pero ano sabi ng dyablo? Hindi totoo yan. Hindi totoo na kayo'y mamamatay. Sinabi lang ng Diyos yun. Dahil alam niya kung kayo kakain niyan, uwihi po niyan, kayo ay magiging parang Diyos. Malalaman niyo ang mabuti at masama. Kaya ano natanim kay Eva? Maganda. Parang maganda naman, sarap naman ang bungang kahoy nito. At sa isip ko niya, mas maganda yung magkaroon ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. Kaya ang ginawa niya, nung kumain siya na pumita siya ng bunga kahoy, hindi naman siya namatay. Nung kinain niya, hindi rin siya namatay. Nagkaroon siya ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. Paano niya nalaman yun? Kasi nakita niya sa kanyang katawan, siya ay hubad. Nahiya siya sa kanyang sarili. Doon niya nalaman. So, nagkasala tayo, hindi directly. Nagkasala tayo, nilinglang lang tayo ni Satanas. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na ibalik sa atin ang buhay na walang hanggan. At masusumpungan natin ito sa pamamagitan ni Kristo. Kay Kristo natin masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Sabi sa banal na kasulatan, kay Kristo lamang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. So kay Kristo natin matatagpuan ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya yung mga taong gustong magkamal ng kayamanan, hindi po masama ang magkamal ng kayamanan, ha? Kailangan mo yan. Hanggat nandito ka sa mundong ito. Kailangan mo yan. Dahil hindi ka magkakaroon ng bahay hanggat wala kang pera. Hindi ka magkakaroon ng pagkain hanggat wala ka rin pera. Hindi ka magkakaroon ng kotse hanggat wala kang pera. Kailangan mo yan. Kaya mayroong 6 na araw na ibinigay sa iyo ang Diyos. Amen! Mayroong na 6 na araw para mapasayo yan. Kasi nga hanapin mo yan. Kaya nga hanap buhay. Ang kayamanan ay nakatago. Matatagpuan mo lamang yan, masusumpungan mo lamang yan sa paraan ng iyong paghahanap
Kaya sabi ng Biblia, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan. So binigyan tayo ng pagkataon hanapin ang kayamanan dito sa mundo sa loob ng 6 na araw. Huwag naman pati linggo sa'yo pa rin. Wala ka ng panahon sa Diyos nun. Amen? Pati linggo sa'yo pa rin, wala ka ng panahon sa Diyos nun. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kasi nga, wala kang panahon sa Diyos. Last, pang-apat, ang binhi na nalaglag sa matabang lupa, ang katulad nito ay ang binhing na nalaglag sa matabang lupa, ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya ito'y namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30 po. Itong binhing nalaglag sa matabang lupa, tayo yun. Na iniintindi natin at inuunawa ang salita ng Diyos. Naunawaan natin na hindi tayo taga rito sa mundong ito. Amen. Naunawaan natin na totoo ang pangako ng Diyos sa atin. Naniniwala tayo na totoo ang sinabi ni Kristo na ako lamang ang daan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Naniniwala tayo na si Kristo lamang ang daan. Siya lamang ang ating tagapagligtas. Sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, pinangahawakan natin ang salita ng Diyos. Ito yung mga taong namumuha ng sagana. Hindi nangangamba pag-araw ng linggo. Amen. Hindi siya nangangamba na magugutom. Dahil sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Ang araw nito ay pagkain natin, hindi sa pagkain dito sa mundo, kundi pagkain ng salita ng Diyos. Kaya tayo ay nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil naniniwala tayo ang salita ng Diyos ang siyang pagkain ng ating espiritu. Kasi tatlo ang nabuhay natin. Meron tayong physical, kaluluwa, at spiritual. Ito yung pagkain ng ating espiritu. Ang ating pagkain ng kaluluwa, yung kinakain natin dito sa mundong ito. Yan ang nagpapalakas ng ating kaluluwa. Yung mga kayamanan dito sa mundong ito. Yung mga ari-arian natin sa mundong ito. Yan ang nagpapalakas ng ating kaluluwa. Kapag wala tayo niyan, nangihina tayo. Amen. Pag wala tayong pera, nangihina ang ating kaluluwa. Pero kapag maraming tayong pera, ay malakas ang ating kaluluwa. Nag-i-enjoy. Pero ang kagalakan at kalakasan ng ating espiritu ay ang gawain ng Diyos. Amen? Ito yung kalakasan natin. Ito yung kagalakan natin. Kaya tayo lumalago. Ang sabi ni Jesus Christ, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Hindi tayo mamumunga ng sagana kung wala tayo kay Kristo. Hindi tayo mamumunga ng mga bagay na gusto natin kung wala tayo kay Kristo. Dahil si Kristo lamang ang kasapatan ng ating buhay. Kaya, yung ating buhay spiritual, kaya tayo nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Bakit ako nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Dahil naiintindihan ko at naunawaan ko,
hindi ako taga rito. Marami na akong mga kasamahan sa paglilingkod sa Diyos na wala na. Dahil nga, ang sabi nila, hindi naman siguro totoo, matagal na ako naglilingkod sa Diyos. Bakit hindi nila naiintindihan at naluwaan na ang paglilingkod sa Diyos habang ikaw ay nabubuhay? Dahil ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Ibig sabihin, kung 50 years ka na sa paglilingkod sa Diyos, hindi pa sapat yan. 100 years ka na naglilingkod sa Diyos, hindi pa sapat yan. Magiging sapat ang paglilingkod sa iyo ng Diyos. Ang paglilingkod mo sa Diyos kung ikaw ay mamamatay sa paglilingkod sa Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo, ang sabi ni Apostol Pablo, malapit ka nang matapos ang aking takbuhin. Ako ay paruruna sa ating amang pinaglilingkuran. Ibig sabihin, matatapos ang paglilingkod natin sa Diyos kung ikaw ay nalagutananan. Hindi na. Katulad ng sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang mali niligtas. Ano po yung wakas na yun? Wakas ng ating buhay. Kahit ugod-ugod ka na, kahit ganun-ganun hindi ka na malakad. Kapatid, kailangan mo pa rin maglingkod sa Diyos, buhay ka pa. Hello? Huwag mo sabihin, tapos na ako. Tama na to. Kapatid, buhay ka pa. Kailangan mo pang kumain. Hello? Dahil ang pagkain mo ay ang salita ng Diyos. Amen. Kailangan mo pang kumain. Kaya, purihin ang Panginoon sa oras po nito. Nawa ay pagpalain po tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Sabi ng Malakyas, dahil ng buong buo ang ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang ating pangangailangan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kundi ko buksan ang bintana ng pinto at ibubuhos ko sa iyo ang masaganang pagpapala. Siyempre, pagpapala po, siyempre tatawagin ko ang ating brother na si Brother Ricky, ang ating karingan. Pray po natin ang offering natin sa Panginoon. Maraming salamat po sa mga tao na napagbigay at sa mga hindi po napagbigay. At muling kalakasan po ng bawat isa po sa amin may tulong po namin ito sa pamagitan ng iyong gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na ng siksik at bigyan tumaako po sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa aming Panginoon sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. Kawitan natin ang Panginoon. Savior of my soul.
rin po, mamaya po, meron po tayong gawain sa Building 30. Meron pong outreach doon sa Building 30. Ang ating pong gawain doon ay nagsisimula po ng 2 o'clock hanggang 4 o'clock. And then, ang pagdating po ng araw po bukas, meron tayong Bible study sa Barangay 105 kay sa office po ni Chairman. Nagsisimula po ang ating Bible study po ng 6 o'clock hanggang 7 o'clock yung ating pong gawain kay Chairman doon sa kanya pong office. And then, ang ating pong anniversary ay gaganapin po natin ang ating 4th anniversary sa June 27. No? June 27 ay gaganapin po natin doon po sa basketball court sa Barangay 105. Magsisimula po ang ating pong gawain, ang ating pong anniversary, 2 o'clock po ng hapon hanggang 5 o'clock po ng hapon. No? Pagkatapos po ng ating pong anniversary, magkakaroon po tayo ng general meeting para pag-usapan yung ating pong tinatawag na baptism. No? So meron tayong baptism na pag-usapan pagkatapos po ng ating pong anniversary. So, yan po ang ating po mga activities na ginagawa po natin sa Disciple of Jesus Christ. And then, ang ating pong drum set, no? Ang ating pong drum set, ito po ay naka-display lang po doon sa, mamili lang tayo kung sa Raon o kaya sa yung kami? Sa online, no? Bago po yun, no? Naka-display lang doon. Kukunin na lang po natin yun. Kailangan lang natin yung resibo. So, resibo lang po ang kailangan para mai-release ang ating pong dancing sa, ano to, first week ng June? First week ng June, no? First week ng June ay kukunin na po natin yung ating drum set doon. Kasi binabantay lang nila yun doon ng security. Inaantay lang tayo na kunin yun. So, inaantay lang resibo natin. So, yan po, no? So, yan po yung ating mga activities dito sa Disciple of Jesus Christ. At, purihin po ang Panginoon. Lahat po tayo ay tumayo para sa huli po nating gawain. To God
Salamat Panginoon sa tagumpay na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw po ito, Diyos, sa inyo pong mga salita na aming pong napakinggan. At higit sa lahat, ang mga papuring awit na aming inawit, ito po ay para lamang sa iyo, Panginoon. Salamat kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar ng tugar. Merong kagalakan, merong kapayapaan, at merong pagnanasa na puri na sambahin ka, Panginoon, sa lugar po ito, Diyos. At yan din, O God, uwi kami sa kanya-kanya mga tahanan na punong-puno ng kagalakan at kapayapaan at pagpapala na nagmumula sa iyo, God, financially, materially, spiritually, at higit sa lahat, Panginoon, ang kalakasan ng aming katawang pisikal na ginagamit namin habang kami ay narito sa mundong ito, Diyos. Ginagamit namin ito, God, sa aming paghahanap buhay, sa aming pagninegosyo, sa aming pagtatrabaho. Lahat ng aming ginagawa ay ito sa pamamagitan ng aming katawang pisikal, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa mga pagpapalang ito, kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God. Ganun din, O Diyos, uwi kami sa kanya-kanyang mga tahanan at taglay pa rin yung gabay, patnubay at pag-iingat at libo-libong anghel ay siyang patuloy na mag-guide sa amin hanggang sa kami ay makarating sa aming pansamantalang tirahan, Panginoon, na ligtas, O God. Kaya purihin ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat na narito ay magsabi ng Amen. Kakamay naman, kapatid sa Panginoon. Ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon. Kakamay naman, kapatid sa Panginoon. Ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon. Kay ligaya, nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya, nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya, nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo ang kasama. Amen. Thank you. Salamat. God bless you. Magkano lahat? Wow! Yes. Sino nandun? Ayun. Messi, wala pa? Oy!